Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Habang papalapit tayo sa pagdiriwang ng kaarawan ng tagapagligtas, makita nawa natin ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Madama nawa natin tayo rin ay mahalaga para sa Diyos tulad ni Juan. Sa ating banal na Eukaristiya, alalahanin natin lahat ng ating mga intensyon, lahat ng ating mga samot dalangin, at ilapit natin ito sa paanan ng maawaing Diyos. Upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang at ihingi ng tawad ang ating mga kasalanan. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit, sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit, bago dumating ang mga nakakahindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan. Sa mga saliri, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yoong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay. Sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Harit batong panulukang, sa liga ng sambayanan, halina't kami idangal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika niya. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. Namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakingitian naman po ang inyong mga katabi at pakisabi, na-miss kita. Talaga naman po yung mga nagsisimbang tabi na magsising irog, kinilig sila. Taas nga po ang kamay ng mga nakawalong araw na, be proud, yan. Kitang-kita po sa inyong mga matang, pinagpuyatan nyo talaga ang simbang gabi. Matabang mataba ang ilalim, nangingitim pa. Mga minamahal kong kapatid kay Jesus, wala na pong bibitaw. Malapit na ang regalong ating inaantay. Marahil yung iba po sa inyo, may baong kahilingan sa pasimula ng 9 na araw na ito at sa pagtatapos at sa nalalapit po na pagwawakas ng ating mga misa nobenaryo sa karangalan ng mahal na ina, sana po kayo ay nakapagbunurin ng inyong mga kahilingan. Kagaya po ng mga katisismo na atin pong ipinamahagi sa Archdiocese, ang kada isang araw ay kumakatawan sa isang buwan na pagdadalang tao ni Maria para kay Jesus. Kaya po, sa bawat isang araw, sinasamahan natin siya isang buwan. Kung nakawalong araw na kayo, 8 months na. Malapit na ang kabuwanan. Pero kung kulang, premature si Jesus. Patay tayo dyan. Gayunpaman, pinagpapasalamat po natin ng bawat araw na ito. Kayo man po ay ngayon lang nakapagsimba o ngayon lang po kayo nagkaroon ng panahon, salamat pa rin sa Diyos. Ang bawat tao, ang bawat pagkakataon ay regalo. Nung isinilang tayo, mga minamahal kong kapatid, tayo ay iniregalo ng Diyos para sa mundo, para sa tao, at para sa lahat ng mga kaugnay ng mga minamahal natin. Tinanggap po tayo sa bawat isang pamilya. Ibig sabihin, ang bawat katabi ninyo, kahit gaano pa man kasama, kahit gaano pa kapangit, regalo ng Diyos. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, regalo ka. Yan, regalo ka. Huwag nyo muna pong bubuksan kung nakasara pa. Mga regalo kayong lahat. Mga minamahal kong kapatid, mahalaga po itong ating pinagninilayan sapagkat kung mayroon man pong pinakadiwa ang 9 na araw na ito,
ay para ihanda tayo sa tatanggapin nating regalo. Walang iba kung hindi ang presensya ni Kristo, ang presensya ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya sana wag po natin itong panghinawaan o panghinayangan sapagkat ang atin pong pinaghahandaan ay isang regalo. Hindi ano, kung hindi sino. At ito'y naging matingkad sa ating mga pagbasa, tila baga binibigyan tayo ng pasilip, paano nga ba natin tatanggapin si Jesus? Pero usapang regalo muna po tayo. Minsan po may nag-viral na isang teacher. Ito'y dahil isang Teacher's Day, marami po siyang naipost na regalo sa kanya. Simula sa mga damit, sa mga gadget, dahil nga isa siyang advisor, marami siyang mga estudyante sa homeroom. Kaya ang lahat nagpapadala, kahit yung mga nanay at mga tatay, may kanya-kanyang regalo. Pero isa sa hindi niya makakalimutan, kaya po nag-viral rin yung post niya, kasi mayroon daw lumapit sa kanyang estudyante. Pagbukas niya nung regalo, iisa lang ang laman. Alam niyo kung ano? Crayola, color violet. Nakalagay doon sa kanya pong sulat, ito lang po ang aking nakayanan, pero narinig ko, paborito niyo pala ang kulay na ito. Doon sa post niya, inilagay niya, mga minamahal kong kapatid, minsan sa ating buhay, naghahangad tayo ng maraming kasangkapan, maraming regalo. Pero iba pa rin talaga kapag ang iniregalo sa iyo ay tunay na pagkakakilala. Sa regalong ito, nalaman ko, kilala niya ako. Kilala niya ako. At yun rin, mga minamahal kong kapatid, ang saysay ng regalo ng presensya ng Diyos. Alam niya, sa bawat isang istorya ninyo, kung ano ang pinagdaraanan ninyo. Sa bawat isa sa atin na naririto, alam niya kung kailan, kung saan, at ang panahon na dapat itinakda na matatanggap ninyo ang regalo. Ngunit ang pinakaregalo sanang ating hinahangad ay ang presensya ni Kristong Jesus sa buhay natin. At ang isang regalo po, mga minamahal kong kapatid, ay ang regalo ng pangalan. Mahalaga po ang pangalan sa iba't ibang kultura. Kakatulad na lang rin po sa atin pong mga Pilipino, madalas naririnig ninyo kapag kami nagkamali sa inyong mga kamag-anakan at tila baga napahiya ang inyong pamilya, marami sa inyo ang nagsasabi, nabahiran mo ang pangalan natin. Inilagay mo sa kahiyaan ang pangalan ng pamilyang ito. Sa kabilang banda, kapag ka naman magandang pagpupugay, sinasabi nila, salamat, binigyan mong karangalan ang pamilya natin. Binigyan mong karangalan ang pangalan natin. Ang pangalan, nagbibigay hudyat sa atin kung ano ang ating kinagisnan at kasarinlan at ang ating mga ugat at pinanggalingan. Pero ito rin sa kabilang banda ang nagbibigay sa atin ng identidad, ng atin pong personal na pagkakakilanlan. At ito yung kahalagahan ng binyag. Sa binyag, ang pinakaunang iniririgalo sa bawat isa ay ang Kristiyanong pangalan. Tandaan po natin, sa pangalan ni Jesus, ang salitang Kristo ay hindi pangalan. Ito'y pamagat. It is a title. That's why when we speak of Jesus, we call Him Jesus Christ, the Anointed One. At ang ibig sabihin ng salitang Kristo, siya'y hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos, pinahiran ng langis. Kaya nga po, pagbatapos ibuhos ang tubig na pambinyag sa bata, at habang pinapahid ang langis na pambinyag, narinig ninyo ang pari,
Magpakatatag nawa ang batang ito sa kanyang pakikiisa kay Kristo bilang hari, pari at propeta. Pinagtitibay ang pangalang ibinigay. Narinig niyo po ba ang mga pari sinasabi, kunyari ang pangalan mo, Maria, sinasama pa yung apelyido? Hindi naman. Sapagkat ito'y nangangahulugan na ang tinatanggap nating bata sa binyag ay nagiging miyembro ng iisang pamilya ng bayan ng Diyos. Kahalagahan ng pagbibigay ng pangalan. At alam natin sa storyang ating narinig, inaantay. Ibinigay ang pangalan ni Juan. Ito'y taliwas sa tradisyon ng mga sinaunang Hudyo na ibinibigay ang pangalan ayon sa isang kamag-anak na kilala o kahit man manggaling sa tatay. Kaya nga 'di ba narinig ninyo yung mga kapitbahayan, nauuna pa silang magtanong, pero wala ni isa sa mga kamag-anak nyo ang may ganyang pangalan. Ito'y sa kadahilan ng ang pamantayan ng ating pagbasa ay hindi sa kung ano ang tradisyon ng tao, kung hindi ayon sa pamantayan ng Diyos. Ang pangalan, hindi na lamang basta nakalaan ayon sa tradisyon ng mga gawa ng tao, kung hindi ayon sa misyon na kanyang gagampanan. Kapag ang Diyos ang nagbigay ng pangalan, kalakip nito ang katotohanan ng iyong misyon. Kaya nga po, di ba, marami sa ating tagpo sa kasulatan, kapag ka nababago ang pangalan, ito'y tila pagbibigay rin ng misyon. Sa katauhan ni Abraham, naroon ang Father of Multitude. Sa katauhan naman ni Pedro, naroon ang bato. Sa katauhan naman ni Jesus, naroon ang salitang Yeshua, na ang ibig sabihin, God saves. At sa pagbibigay ng pangalan sa bida natin sa umagang ito, ang ibinigay, Juan. Ang ibig sabihin, mapagpala ang Diyos. God is gracious. Lumingon nga po kayo sa katabi nyo, sabihin nyo, anong pangalan mo? Ayan, binibigyan ko na po ng pagkakataon yung mga hindi magkakakilala ha. Pangalan lang po, wag nyo nang isama yung number. Pangalan lang. Ano ang pangalan nyo? Sa atin pong mga, sa kasalukuyang paglalapat, marahil nagtataka kayo kasi mayroon rin kong kaugnayan ng pangalan ninyo sa ugnayan ninyo sa ibang tao. May mga pangalan na kapag narinig nila, yan si ganyan, mangungutang lang yan. Yan si ganyan, naku, ubod ng sungit yan. Yan si ganyan, pag makita mo pa lang, lalayo ka pa, iikot ka pa, sapagkat paparating na siya. May mga pangalang ganyan, hindi lang misyon. Pag narinig nila yung pangalan, konsumisyon. Kaya nga po, ang pangalan ninyo ay regalo sa inyo. Sa aming binyag, sa amin po, lagi kong ipinapaalala, bago matapos yung akin pong pagninilay para sa mga magulang, ninong at ninang, sinasabi ko sa kanila, ang batang bibinyagan, regalo po yan sa inyo. Sa inyong ugnayan, sa inyong pamilya. Pero kung sino at ano magiging ang batang ito, 5 taon, ilang dekada ang lumipas, yan ang magiging regalo ninyo pabalik sa Diyos. At ang pagbibigay ng pangalan ay regalo sa 3 pagkakataon. Si Juan, naging regalo dahil sa kanyang kapanganakan. Sa kapanganakan ni Juan, natupad ang pangako ng Diyos sa buhay ni Zacarias at Elizabeth. Alam natin, tapat ang mag-asawang ito. Pero kahit gayon pa man, inabot ng ilang taon bago ipagkaloob ang inihandang regalo. Ibig sabihin po mga minamahal kong kapatid, hindi porkit sumusunod tayo at tapat tayo sa ating mga gawa, para bang nabili na natin ang kaligtasan. Hindi.
Sa katunayan, lalo pa tayong pinadadalisay, tayong mga nagsusumikap maging matapat, sapagkat alam ng Diyos, mas handa tayong palawigin ang ating mga puso para tanggapin ang mas malawak na biyayang ibibigay niya. Sa kapanganakan ni Juan, nagkaroon ng katuparan ang pangako ng Diyos. Iniangat at inialis sa kadustaan ang mag-asawa. Si Juan naging regalo. Ang kanyang kapanganakan naging katuparan ng pangako. Ikalawa, mga minamahal kong kapatid, si Juan naging regalo rin ang kanyang pangalan. Napansin niyo po ba? Pinagtatalunan ng mga tsismosang kapitbahay. Bakit ba ganun ang ipinangalan? Wala namang ganun katulad sa kanyang pamilya. Mas marunong pa sila. Pero kahit pinaghiwalay si Elizabeth at si Zacarias, iisa lang ang sagot. Juan ang pangalan. Sa pangalan ni Juan, natamto nila, tunay nga naman ang Diyos ay mapagpala. Ito yung katotohanan na ang pagpapala ng Diyos tumatagos sa mga makamundong pamantayan, sa mga makamundong pagtataon ng oras. Kaya nga, lagi natin pong ipinapaalala, God's timing is always perfect. It's never too late. It's never too soon. It is when it is supposed to be. Yun ang oras ng Diyos, Kairos. Ang pangalan ni Juan, regalo sa mag-asawa at sa bayan. Ikatlo, mga minamahal kong kapatid, si Juan bilang regalo ay regalo rin sa iba. Baligit sa paanong paraan. Ang tunay na regalo ay dumadaloy hindi lang sa pinagbigyan, kung hindi sa mga taong nangangailangan. Ano po ba ang ginawa ni Juan? Hindi lang po siya naging regalo sa kanyang pamilya at lalong higit, hindi lang niya pinanatili ang regalong ito sa kanyang sarili. Ano pong ginawa ni Juan? Inihanda niya ang daraanan ng nag-iisang regalo. Though John was gifted, he prepared everyone for the gift. The gift. The very gift that we want to receive, none other than Jesus. Wala naman tayong sanang ibang hinahangad kung hindi si Jesus. Ang regalo, naging daluyan upang matanggap ng ibang tao ang pinakatunay na regalo. Walang ibang ginawa si Juan kundi patagin ang daraanan ng kanyang pinsan. Pwede naman siyang magkunwari. Pwede naman niyang angkinin. Pwede naman niyang sabihin, kaya ko naman ang ginagawa ng isang Mesiyas. Pero hindi. Kilala ni Juan kung sino siya. Mas kilala rin niya kung sino ang hindi siya. In order for us to be a gift as well, we have to know ourselves. And we also need to know who we are not. Kung sino ang hindi tayo. Wala pong sumaya, mga minamahal kong kapatid, sa pagkukunwari. Wala pong tunay na naging masaya sa panloloko sa iba. Kaya nga po si Juan naging tapat sa kanyang pangalan, naging mapagpala para sa iba dahil hinayaan niya na ang kanyang pangalan dumaloy sa katotohanan ng kanyang buhay. Si Juan, nalarawan ng pagpapala ng Diyos, naging daan para matanggap nila ang tunay na regalo, walang iba kung hindi si Jesus. Hayaan niyo pong tapusin natin ang pagninilay na ito sa isang kwento. Nung ako po ay na-assign bilang deacon sa Malacanang, sa National Shrine of St. Michael the Archangel, mayroon po kaming nakaugalian na programa para makadaupang palad po yung mga nangangailangan sa kahabaan ng UN, sa kahabaan ng Kamaynilaan sa May Rojas Boulevard. Kada Sabado po umiikot kami
kaming mga pari, kasama po yung ibang mga seminarista na nakatira roon, at umiikot kami, namimigay po ng food packs. Kahit lang po may pangtawid sila sa isang hapunan. So magsisimula kami ng 6:00, iikot na kami. At nung mga una naming tagpo, sa mga unang ikot, nabibigyan namin mga 100, 400, hanggang 500 tao. Pero ganun yung aming takbo, iikot kami, magbibigay, uuwi kami, wala na ng dala. Pero alam nyo, napansin po namin, nung mga nakakailang linggo na po kami sa pamimigay at pag-iikot sa kahabaan ng Kamaynilaan, pag nakikita na nila yung amin pong sasakyan na may nakalagay na San Miguel Arcangel, tatawag at sisigaw na sila. Nandyan na ang biyaya. Nandyan na ang biyaya. Tas ang mangyayari, yung isa na nakakita, magtatawag ng isa. At pag narinig yung biyaya, magtatawag na lahat, magkukumpulan pa. Yung isang nakakita, siya lang naman sanang makatatanggap, pero hindi. Nagtawag, naging daluyan ng biyaya. Mga minamahal kong kapatid kay Jesus, ang biyaya ng presensya ni Jesus sa ating buhay ay hindi lang naiiwan sana sa atin. Ito'y dumadaloy sa bawat ugnayan natin at sa bawat taong ating nakakadaupang palad. Dahil ang tunay na regalo ng presensya ng Diyos ay hindi lang para sa iisang tao. Ito'y nakalaan para sa lahat. Pwede sa lahat. Ang regalo ng Diyos, hayaan nating dumaloy sa bawat isa. Kagaya ng pangalan ni Juan Bautista. Maging daluyan tayo ng pagpapala ni Jesus sa ating buhay at sa iba. Amen? Amen. Pinangalan ng Juan ng anak ni Zacarias na nangangahulugang mapagpala ang Diyos. Manalangin tayo na may matibay na pananalig sa pagpapala ng Diyos. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Maipakita nawa ng mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Pahalagahan nawa namin ang aming pagiging Kristiyano at isabuhay ang mga pangakong nakapaloob sa binyag na aming tinanggap sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Sa diwa ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, matuto nawang magdamayan ang mga pamayanan upang kami lumago sa kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Matuto nawa kaming lumingap sa mga nakatatanda, mga may sakit, mga nangungulila, at mga biktima ng kalamidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Biyayaan nawa kami ng Panginoon ng isang masaganang ani, iadya kami sa mga bagyo at kalamidad, alang-alang sa kapakanan ng aming pamilya at aming kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Panginoong Diyos, tunghayan mo ang iyong bayan, magsikap nawa kaming sundin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan, ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Spiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo.
ngalan ng Panginoon. Hosana sa Para po sa mga kapatid nating hindi makaluluhod, inaanyayahan ko po kayong ilapat ang inyong kanang kamay sa harapan ng inyong dibdib, tanda ng paggalang sa katawan at dugo ni Jesus. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Sa diwa at bisa ng ating binyag, tayong lahat ay naging kapatid ni Jesus. Kaya naman buong nakasloob, manalangin tayo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang marami naming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Amen.
Muli po, inaanyayahan naming ilapat po natin ang ating kanang kamay sa harapan ng ating dibdib, tanda ng paggalang sa katawan ni Jesus. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. See the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tuptin mo na. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tuptin mo na. Sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganaan, ika'y pinasasalamatan, biyayang dulot mo'y walang hanggan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tuptin mo na. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tuptin mo na. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tuptin mo na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas
para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.